Alam mo ba na ang dahilan kung bakit hindi basta pinupuksan ng Diyos si Satanas ay maaring ang mismong susi upang buksan mo ang pinakadakilang tagumpay at katatagan ng pananampalataya mo ngayon? Sa ating unang sandali, isipin mong parang eksena ito sa pelikula kung saan humaharap ang bida sa pinakamadilim na kontrabida at sa halip na isang iglap na patumbahin ng may likha ang kalaban, hinahayaan niyang magpatuloy ang labanan upang humusay, tumatag, at lumalim ang karakter ng bayan niyang minamahal. Kapag sinusubukan nating sagutin ang tanong na, kung makapangyarihan ang Diyos, bakit hindi niya agad pinapatay si Satanas o ang mga nahulog na anghel? Kailangan nating lumubog sa tatlong malalalim na dagat: ang karunungan ng Diyos, ang kalooban ng tao, at ang napakalawak na plano ng kaligtasan. Sa Hebreo 2:10, ipinahihiwatig na ginawang sakdal si Jesus sa pamamagitan ng pagdurusa upang dalhin niya ang marami sa kaluwalhatian. Kung ang anak mismo ay piniling dumaan sa pagdurusa para sa mas malaking layunin, hindi ba't kapani-paniwala ring pinahihintulutan ng Ama ang presensya ng kaaway para sa mas malawak na linang ng katapatan at lakas? Mula pa sa unang pahina ng Genesis, itinuring ng Diyos ang tao bilang katuwang, hindi bilang robot. Ang kalayaan, ang free will na inilaan niya, ay parang espada na kayang itaas para sa kabutihan o ihataw para sa kasamaan. Kung tatanggalin niya ng biglaan si Satanas, mabubura rin ang konteksto kung saan kusang lumalabas ang kabutihan at pananampalataya. Ipinapaalala ng Roma 8:28 na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang lahat dito ay hindi lang ang mabubuti, kundi pati ang masasakit, ang mapaghamon, at maging ang presensya ng tukso. Ang lahat na yon ay parang kulay na nagbibigay linaw at lalim sa obra maestrang iginuguhit ng Diyos sa kwento ng sangkatauhan. Tingnan din natin ang kahulugan ng hustisya. Ang bawat akusasyon ni Satanas laban sa sangkatauhan ay parang kasong nais niyang patunayan sa hukuman ng sanlibutan. Ngunit sinabi sa Apokalipsis 12:10 na tinatawag siyang accuser of the brethren. Paano mahahayag ang tunay na hustisya kung hindi haharapin ang kaso? Kaya't pinahihintulutan ng Diyos na mailantad ang panlilinlang ng kaaway upang sa huli, nang walang alinlangan, makita ng lahat na makatarungan ang hatol. Ang Isaias 55:8-9 ay nagbubunyag ng hiwaga ng kanyang mga plano. Ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. At dito natin nauunawaan na may lalim ang kanyang disenyo na hindi kayang hagilapin ng limitadong lente ng tao. Sa personal na antas, may malaking kapangyarihan na maipanakbo ang karanasan patungo sa lakas. Sa halip na tanungin, bakit hindi pinapatay ni Lord si Satanas? Mas maigi marahil na itanong, ano ang itinuturo sa akin ng aking Diyos sa gitna ng paghihirap? Ang Santiago 1:2-4 ay tila kontra-intuitive. Ipagpasalamat daw ang pagsubok sapagkat ito'y lumilinang ng pagtitiis at ginagawang ganap ang pagkatao. Kung gayon, maski ang presensya ng kaaway ay nagiging anvil kung saan pinalalakas ng Diyos ang bakal ng ating pananalig. Parang atleta na humaharap sa mabigat na ensayo. Kung aalisin mo ang bigat, hindi lalakas ang kalamnan. Ganito rin, kung aalisin mo ng bigla ang kaaway, walang magsisilbing resistance sa pagyabong ng ating espiritu. Mayroon ding aspeto ng pagliligtas na progresibo. Sa 2 Pedro 3:9, nililinaw na hindi natatagalan ang Diyos gaya ng iniisip ng ilan, kundi siya'y matiyagang naghihintay upang ang lahat ay makapagsisi. Ang pasensya ng Diyos na hindi pa wakasan si Satanas ay kaakibat ng kanyang hangaring bigyan ng pagkakataong magbago ang taong naglalakad pa sa kadiliman. Kung susukatin natin ang kasaysayan, makikitang sa bawat henerasyon ay may mga taong mula sa pinakamaitim na hukay ng kasalanan ay tumatawid patungo sa liwanag. Katulad ni Apostol Pablo na dating si Saulo, perseguidor ng simbahan,
ngunit naging pangunahing tagapagpahayag ng Ebanghelyo. Kung pinuksan ng Diyos si Satanas noon pa man, maaaring hindi na natin nasaksihan ang pagbabagong iyon. Sa larangan naman ng cosmic na kwento, nakatalaga na ang katapusan ng kaaway. Hindi kayang patayin ng Diyos, kundi hindi pa dahil may tamang oras. Sa Apokalipsis 20:10, malinaw na inilarawan ang huling destinasyon ni Satanas sa dagat-dagatang apoy. Ang propesyang ito ay parang tseking petsado sa hinaharap, siguradong matutupad. Subalit bago iyon, may paghusay pang magaganap. Tulad sa isang malaking pelikula, hindi agad tinatapos ng direktor ang kontrabida sapagkat mahalaga ang bawat eksena upang lalong lumiwanag ang mensahe at pagwawagi ng kabutihan. Ganito rin sa plano ng Diyos. May takdang oras para sa bawat kabanata at kasama tayo sa pinakamahalagang eksena kung saan ipinapasa niya sa atin ang ilaw ng pag-asa. Kapag inisip natin ang digmaang ito sa di nakikitang daigdig, maalala natin ang Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang ito. Itinuturo ng talatang ito na hindi pisikal na pag-aalis sa kaaway ang pinakamahalaga, kundi espiritual na sandata, katotohanan, katuwiran, pananampalataya at salita ng Diyos. Kaya't kung bigla niyang patumbahin si Satanas, hindi masasanay ang mga anak ng Diyos sa paggamit ng mga sandatang ito. Tulad ng sundalong kailangang harapin ang aktual na gera upang maging bihasa, tayo man ay hinahayaan niyang padapuan ng tukso upang magising ang militansya ng pananampalataya. Subalit huwag kang mag-alala sapagkat hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Sa unang Korinto 10:13, tiniyak niyang hindi niya ipapahintulot na tayo'y tuksuhin ng higit sa makakaya natin, bagkus magbibigay siya ng daan upang tayo'y makatakas. Ibig sabihin, habang hinahayaan niyang manatili ang kaaway, nagbibigay din siya ng masaganang biyaya. Ang pagsubok at biyaya ay laging magkasabay gaya ng dalawang pakpak na nagtataas sa atin sa gitna ng unos. Kaya tuwing may tukso, may kalakip na mas malaking supply ng lakas. Tuwing may kadiliman, may mas maliwanag na liwanag na naghihintay na makita mo. Sa perspektibo ng kaluwalhatian ng Diyos, nais niyang mailantad ang kanyang kabuuan, hindi lamang bilang makapangyarihan, kundi bilang mapagmahal, matiyaga, matuwid at makatarungan. Kung i-erase niya agad ang lahat ng kasamaan, maaring hindi lubusang makita ng kanyang mga nilalang ang lawak ng kanyang awa at ang lalim ng kanyang hustisya. Sa krus ng Kalbaryo, ipinakita niyang kayang niyang ibuhos ang sukdulang awa. Habang pinatutunayan din ang hustisya, nandoon ang kasalanan ng mundo at ang kabayaran nito, at nandoon ang pag-ibig na sumalo sa lahat. Ganoon din, sa pagpapatuloy ng historya, nakikita natin araw-araw ang kanyang paghatol sa kasamaan at kanyang pagtawag pabalik sa kabutihan hanggang dumating ang huling sandali. Huwag din nating kaligtaang ang pagkakaroon ng kaaway ay nagbibigay daan sa pagkakaisa at malasakit ng mga mananampalataya. Katulad ng sinasabi ng mga ngaral 4:2 na ang tatlong taling lubid ay hindi madaling mapatid. Mas tumitibay ang komunidad ng pananampalataya kapag may kolektibong layunin at labanan. Kapag may tukso, marunong tayong mga magdasal para sa isa't isa, umagapay at mag-uudyok sa mabubuting gawa. Ang kahirapan at oposisyon ay mga hinangong apoy na naghuhugpong sa bawat puso upang mas maging isa tayo sa pagtataas ng bandera ng pag-ibig at liwanag. Kung iniisip mo ngayon ang iyong personal na laban, maaaring adiksyon, kalungkutan, pagkabigo, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Ang hindi pagpuksa agad ng Diyos sa kaaway ay hindi niya pagkukulang. Ito'y pagkakataon niyang ipakita na sa kabila ng lahat, kaya niyang itayo ka, palakasin ka, at bigyan ng bagong simula.
Sa Jeremias 20:11 ay malinaw na, plano niya ay pawang mabuti, hindi kapahamakan. Ang iyong kasalukuyang struggle ay bahagi lang ng blueprint na mauuwi sa kinabukasang puno ng pag-asa. Kung susuko ka ngayon at mananatili sa tanong na bakit di siya kumikilos, mamimiss mo ang eksena kung saan ika'y itinatayo, binabasbasan at ginagawang buhay na patotoo ng tagumpay. Higit sa lahat, panatilihin sa puso mo ang katotohanang nakapako na sa krus, ang garantiya ng tagumpay. Sa Kolosas 2:15, sinabing hinubaran niya ang mga kapangyarihan at pinuno at sila'y hayaganang inilantad na nalupig. Ibig sabihin, kahit tila umaatake pa si Satanas ngayon, larawan na lamang itong naghihingalong hukbo na alam ng talo. Ang kapangyarihan ng kaaway ay may hangganan, samantalang ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Habang naghihintay tayo sa takdang araw ng ganap na pagbagsak ng kaaway, sumasalalay tayo sa katiyakan ng ginawa ni Kristo at iyon ang gasolina ng ating lakas at pag-asa. Kaya, kapatid, sa bawat pagtatanong mo kung bakit tila pinahihintulutan ng Diyos ang masama, itaas mo ang paningin at makikita mo ang malawakang obra niya. Isang obra kung saan ang bawat luha ay nagiging butil ng lakas, bawat sugat ay nagiging kwento ng kagalingan, at bawat tukso ay nagiging tulay patungo sa matatag na pananampalataya. Huwag mo ring kalimutang ang kwento mo'y hindi pa tapos. Nasa gitna ka pa lamang ng kabanata kung saan isinusulat ng Diyos ang pinakamasidhing highlight ng tagumpay mo. Kaya humawak ka sa kanyang pangako, magsuot ka ng buong baluti ng pananampalataya, at manindigan ka sa katotohanan na kahit hindi pa niya tinatapos si Satanas sa kasalukuyan, tapos na ang usapan sa langit, panalo na ang liwanag, at kasama ka sa panalong iyon. Isipin mong ang bawat luha mo ngayon ay buto ng pag-asa na itatanim ng Diyos upang bukas ay umusbong bilang punong hindi kayang yugyugin ng anumang bagyo. Habang tinutuloy natin ang paglalakbay na sinimulan sa unang bahagi, tandaan mo na ang kwento ng pagiging hindi agad pinupuksan ng Diyos kay Satanas ay parang isang pista ng liwanag sa gitna ng dilim. Kapag may kadiliman, mas maliwanag ang ningning ng bawat sindi ng pag-asa. Sa Roma 5:35, pinaaalala na tayo'y nagagalak kahit sa kapighatian sapagkat ito'y nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay karakter, at ang karakter ay pag-asa na hindi binibigo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ganito kumikilos ang Diyos sa pagitan ng pahintulot at kapangyarihan. Pinahihintulutan niyang sumiklab ang apoy, ngunit siya rin ang nagbubuhos ng langis ng biyaya upang kahit nasusunog ang paligid, umaalab naman ang pananalig mo. Kung sisilipin mo ang iyong puso sa pinakamalalim na antas, baka matuklasan mong ang mga hiwa ng kahapon ay umuukit pala ng larawang naghahanda sa iyo para sa bukas na hindi naaabot ng ordinaryong lakas. Sa tuwing naaalala nating makapangyarihan ang Diyos, tandaan rin nating mahal na mahal niya tayo, kaya't hindi siya umaaksyon nang hindi isinasaalang-alang ang mas malaking kabutihan sa takdang oras. Kung noon ay tila tanong mo, bakit hindi pa niya tinatapos ang kontrabida? Ngayon ay nasasambit mo, Panginoon, salamat at ginagamit mo ang laban upang hulmahin ang aking tapang. Kahit si David, bago niya napabagsak si Goliath, ay kailangang harapin muna ang leon at oso. Kung agad niyang napaslang ang higante, mawawala ang training ground ng kanyang tiwala. Ganito rin ikaw. Bawat maliit na tagpo ng tukso ay mini training ground para sa wakas na tagumpay mo. Kapag pinag-uugnay mo ang pangako ng Diyos at ang pansamantalang kapangyarihan ni Satanas, makikita mo ang larawang parang tagisan ng liwanag at anino sa pagtatanghal. Sa 2 Korinto 4:17-19, inilarawan ni Pablo na ang magaang hirap na panandalian ay gumagawa ng walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Pansinin ang pagtawag niyang magaang, samantalang ang pinagdaanan niya'y mga latigo, pagkabilanggo at halos kamatayan.
Ibig sabihin, kapag inihambing sa luwalhating nakaabang, nagmumukhang bahagya ang pinakamabigat na dalahin. Kaya't sa bawat patak ng pawis at takot mo, ipinaalala ng Diyos na may bigat ng kaluwalhating hindi kayang timbangin ng hapis. Hindi lingid sa iyo na may mga gabi kang umiiyak ng hindi maintindihan. Ngunit hindi rin lingid sa Diyos na kinukolekta niya ang bawat luha bilang mahalagang alahas ng hinaharap mong patotoo. Kapag inabot mo na ang tagumpay na iyon, tatayo kang may korona ng pananampalataya na kuminang dahil sa liyab ng mga pagsubok. Ang kaaway na akala'y nakakapinsala ay naatasang maging panday ng iyong katapangan. Parang sandatang pilak na dinadaanan sa apoy, lumalabas kang mas busilak. At kapag nariyan ang sandali ng panlulupaypay, lapitan mo ang Salmo 23:4. Kahit ako'y dumaan sa pinakamadilim na lambak, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Hindi sinabing hindi dadaan, kundi dadaan ngunit hindi matatakot, sapagkat kasama natin ang pastol na hindi kailanman nangangamba. Sa antas ng misyon, ang hindi pag-aalis agad ng Diyos sa kaaway ay nagbibigay pagkakataon sa iyo na maging tinig ng pag-asa sa iba. Tandaan ang kwento ni Jose na ibinenta bilang alipin, itinapon sa piitan, subalit sa huli ginamit ng Diyos upang iligtas ang buong Israel sa tagutom. Sa Genesis 52:20, sinabi niyang, "Nais ninyo akong saktan, ngunit ginamit iyon ng Diyos para sa kabutihan." Kung wala ang pagtataksil ng mga kapatid niya, hindi siya aabot sa trono ng Ehipto. Walang magliligtas sa marami. Ganyan ka rin kapatid. May mga sugat na kalaunay magagamit mong gamot sa iba dahil naiintindihan mo kung gaano kasakit ang kumirot. Hahayaan ng Diyos na maranasan mo ang butas ng gabi upang sa oras na may iba namang maligaw roon, ikaw ang tatawag, "May liwanag dito." Ang misyon mo ay parang ilaw bahay sa baybay dagat. Hindi mapapansing mahalaga kung walang unos at kadiliman. Ngunit sa gitna ng malalakas na alon, nagiging gabay ng mga barkong pasadsad. Sa pag-usad ng bawat araw, pinalilinaw ng Diyos na hindi lang siya interesado na iligtas ka mula sa tukso, kundi iligtas ka tungo sa kabanalan. Iyon ang dalawang mukha ng kanyang pagliligtas. Sa Titalikuran 2, 11 hanggang 12, inilantad na. Ang biyaya ng Diyos ay nagpapakita, nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at mamuhay ng banal. Kung kaya niyang isnap ang kaaway pero hindi niya ginagawa, iyon ay dahil nais niyang itanim sa puso mo ang prinsipyo, hindi lang solusyon. Mas makapangyarihan ang taong naunawaan ang prinsipyo kaysa sa taong basta tinanggalan ng problema. Ang kaaway ay parang guro na, labag man sa kalooban, ay ginagamit ng Diyos upang hubugin ang disiplina mo sa panalangin, pag-ayuno at pagsunod. Sa tuwing tinutokso kang sumuko, pinapaalalahanan ka ng Diyos na may taglay kang kapangyarihang tagumpay ni Kristo dahil nananahan sa iyo ang Espiritu na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Ipinapaalala ng 1 Juan 4:4 na higit ang makapangyarihang nasa atin kaysa sa nasa sanlibutan. Kaya't hindi ka destinitong maging biktima. Ikaw ay mandirigmang minarkahan ng dugo ni Kristo. Sa larangan ng espiritual na warfare, hindi sapat na naniniwala ka lang sa pagkatalo ni Satanas. Kailangan mo ring lakaran ito tulad ng sundalong may tiwala sa tagapagmanihong general. Sa Efeso 6, paulit-ulit na inuutusan tayong tumayo. Hindi umupo sa pagkapanalo, kundi tumindig sa gitna ng putukan. Kapag pinili ng Diyos na patagalin pa ang presensya ni Satanas, pati na ng mga nahulog na anghel, para itong senyas na mahalaga ang kasalukuyang transaksyon sa dimensyon ng pananampalataya. Habang bumubuga ng kasinungalingan ang kaaway, bumubuhos naman ng katotohanan ang salita. Habang nagkakalat ng takot ang mga demonyo, nagkakaloob naman ng kapayapaan ang prinsipe ng kapayapaan. Ito ang cosmic contrast na nagpapatingkad sa kaluwalhatiang we represent bilang anak ng Diyos. Kaya, sa praktikal na buhay, kapag may negatibong boses na bumubulong sa iyo ng takot o pagkawasak,
Ang panlaban mo ay pagsambit ng salita. Sinabi ni Jesus sa Juan, 6:13, "Huwag kayong matakot, napagtagumpayan ko ang mundo." Sa mismong pagbigkas mo niyon, parang espada ng Espiritu ang humihiwa sa mga gapos ng pangamba. Sa pag-uugnay ng lahat nito, unawain nating ang katagalan bago tuluyang sirain ni Jesus si Satanas ay hindi kahinaan, kundi estratehiya ng pag-ibig. Sa 2 Pedro 3:9, makikita ang paghihintay ng Diyos upang walang mapahamak. Ibig sabihin, bawat araw na pinahahaba ng Diyos ang pasensya ay isang imbitasyon sa mga naliligaw na bumalik. Marahil may kapamilya at kaibigan kang hindi pa nakakakilala kay Kristo. Sa bawat araw na hindi pa winawakasan ng kaaway, may dagdag na pagkakataong marinig nila ang ebanghelyo. Kaya't imbes na magreklamo tayo sa tagal, mas makabuluhang gamitin natin ang panahon upang maghasik ng salita ng buhay. Dahil alam natin na darating din ang oras ng paghatol, tulad ng nakalarawan sa Apokalipsis 20:10. Mas lalo tayong nagiging masigasig na umabot sa kaluluwa bago pumanaw ang pagkakataong ito. Kung noon ay tanong natin, "Panginoon, bakit po ang tagal?" Ngayon ay sigaw natin, "Panginoon, salamat po. At may oras pa akong magmahal at maglingkod bago sumapit ang wakas." Sa personal mong pagtakbo, huwag mong isipin na ang presensya ng tukso ay tanda ng kabiguan. Madalas ito'y indikasyon ng paglago. Ang punong may matitibay na ugat lang ang kayang humarap sa malakas na hangin. Kung napapansin mong dumarami ang pagsubok, malamang pinalalalim ng Diyos ang ugat mo. Sa Filipos 1:6, pinanghahawakan natin na siya na nagpasimula ng mabuting gawain sa iyo ay tatapusin niya iyon hanggang sa araw ni Kristo. Hindi ka eroplano na iiwan sa ere. Ikaw ay proyektong may master architect na siguradong tatapusin ang obra. At sa bawat araw na tila walang nangyayaring himala, tandaan mo ang Galasya 6:9. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang oras tayo'y mag-aani kung hindi tayo susuko. Bawat pagtitiyaga mo ngayon, sa pag-aalaga ng pamilya, sa pagpupursige sa trabaho, sa paghahanda sa ministeryo, ay parang binhing darating ang araw ng anihan. Dumako tayo sa larawang mas malapit sa puso, ang sugat mong tila hindi nagagaling. Maaaring trahedya ito ng pagkawala, paghihiwalay, pang-aabuso, o pagkabigo sa sariling pangarap. Pakinggan mo ang pangako ng Isayas 43:2. "Kapag dumaan ka sa tubig, ako'y sasa iyo. Kapag sa ilog, hindi ka malulunod. Kapag sa apoy, hindi ka masusunog." Ibig sabihin, maaaring hindi niya alisin ang tubig o apoy, pero siguradong titiyakin niyang hindi ka lulubog ni masisilaban. Sa gitna ng nagbabagang apoy ng trahedya, makikita mo si isa pa sa loob ng pugon, gaya ng 3 Hebreong kabataan sa Daniel 3. And siya mismo ang nagbibigay lamig sa bagyong apoy. Ang diwa nito'y hindi escapism, kundi assurance. Hindi man niya wakasan agad ang kontrabida, hindi niya rin hahayaan matalo ang bida kapag nakikisangkot siya sa eksena. Kapag nilingon mo ang kabuuang larawan, makikita mo ang magandang pagsasanib ng dalawang tila magkasalungat, ang makapangyarihang puwersa ng Diyos at ang pahintulot niya sa pansamantalang pag-iral ng kasamaan. Ito'y parang symphony na may malakas na drums ng paghihirap, ngunit may violins ng pag-asa. Walang nota ang sayang, lahat ay nag-aambag upang umangat ang crescendo. Sa huli, sa Apokalipsis 21:4, pinangakuan tayo na papahirin ng Diyos ang bawat luha. Wala nang kamatayan, lungkot o sakit. Yan ang final movement ng kanta. Sa lahat ng panahon bago iyon, pinapahintulutan niyang marinig natin ang kabuuang tugtugin upang lalo nating hangarin ang climax. At habang naghahanda tayong sumali sa awit ng walang hanggang kagalakan, binibigyan niya tayo ng pagkakataong maging koro ng pag-asa dito sa lupa. Tayo ang mga nota ng pag-ibig na naririnig ng mga sugatang puso. Itanim mo sa puso mo ang katiyakang hindi kailanman natatalo ang Diyos
kahit mukhang mahabang laban pa ito. Ikaw, ako, at ang buong sangkatauhan ay nasa entabladong ginawang saksi ng kaluwalhatian ng Diyos. Kapag silipin mo ang dulo ng script, makikita mong nakalagay na The End, liwanag ang panalo. Ang ergo nito ay simple eh. Kung hindi pa liwanag ang nakikita mo, ibig sabihin, hindi pa yun ang ending. Sa bawat araw na may hininga ka pa, may pagkakataon kang patunayan sa mundo na kahit naririyan pa si Satanas, mas makapangyarihan ang dugo ni Kristo. Kaya itaas mo ang ulo mo, patatagin ang dibdib, at isulat sa diwa mo ang mga salita ng awit 27:1. Ang Panginoon ang aking ilaw at kaligtasan. Kanino ako matatakot? Sa susunod na bahagi, sisisirin natin kung papaano ka magiging kastilyong di matitinag sa praktikal na hakbang. Ngunit sa ngayon, yakapin mo ang katotohanan. Ang Diyos na hindi pa pumapatay kay Satanas ay ang Diyos ding matiyagang humahabi ng pinakamagandang bersyon mo. Hindi siya nagmamadali dahil alam niyang ang bawat segundo sa apoy ay ginagawang ginto ang iyong pananampalataya. Kaya manatili ka, kapatid. Ang bawat tibok ng puso mo ay patotoo na hindi pa tapos ang Diyos. At kapag siya ang kumilos sa tamang oras, ang buong sansinukob ang sasabay sa tula ng kanyang walang hanggang tagumpay. Minsan, isang bulong lang ng pag-asa ang kailangan para bumangon ang buong pagkatao. Handa ka na bang maging tinig na iyon sa sarili mong buhay at sa buhay ng iba? Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa tanong, kung bakit hindi pa pinapatay ng Diyos si Satanas at ang mga nahulog na anghel, kapansin-pansin na habang lumalalim tayo, lalo ring lumilinaw na ang tunay na layunin ng lahat ng ito ay hindi lang para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos, kundi para gisingin ang bayani sa loob mo. Sa Hebreo 12, 1-2, hinihikayat tayong takbuhin ng buong tiyaga ang takbuhing inilaan sa atin na nakatuon ng mata kay Jesus. Kaya't habang may kaaway pa tayong humahamon, umiiral din ang malaking karerang espiritual kung saan bawat hakbang ay bahagi ng mas dakilang kwento. Isipin mong bawat paghinga mo'y sipol ng panimulang baril sa paligsahan. Hindi ka lamang nakikipagtakbo para sa iyong sariling medalya, kundi para sa awit ng tagumpay ng buong sangkatauhan. Kung may dahilan kung bakit hindi basta inaalis ng Diyos ang kadiliman, ito'y upang ikaw mismo ang sisidlan ng kanyang liwanag. At kapag sumiklab ang liwanag sa loob mo, wala nang panggigipit na sapat para takpan ito. Ang Juan 1-5 ay paulit-ulit na nagpapaalala. Ang liwanag ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi iyon nasupil ng kadiliman. Kaya sa bahaging ito, isisid natin kung paano mo praktikal na maisasabuhay ang tagumpay habang naghihintay pa sa ganap na pagbagsak ng kaaway, at kung papaanong sa bawat araw ay maaari kang maging nakatayong kastilyo na di matinag, isang buhay na patunay na sapat na ang ginawa ni Kristo upang ikaw ay maghari sa gitna ng laban. Una, ilagay sa harap ng isip mo na ang pagtatanggol na pinakamakapangyarihan ay nagsisimula sa loob. Marahil narinig mo na ang kasabihang, ang pinakamahabang labanan ay yaong nangyayari sa loob ng puso at isipan, at iyan ang eksaktong gustong targetin ng kaaway. Ang inner narrative mo. Sa Kawikaan 4:23, mariing itinuro, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso, sapagkat dito dumadaloy ang bukal ng buhay. Kung hindi pa pinapatay ng Diyos si Satanas, paniguradong may dahilan para masanay kang bantayan ng kuta ng iyong kaisipan. Paano ito gagawin? Sa bawat ipintas na kasinungalingan, sagutin mo ng katotohanan. Kapag may binubulong na, hindi mo kaya, katapat nito ang Filipos 4:13. Lahat ng bagay ay aking magagawa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Kung may akusasyong hindi ka mapapatawad, ilatag mo ang 1 Juan 1:9. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin. Ang disiplina sa isip ay parang pagsasanay sa isang atleta. Paulit-ulit na pag-iensayo hanggang maging kusang kilos ang pagbabato ng salita bilang espada.
Tandaan na ang tagumpay sa labas ay laging nagpapasimula sa tahimik na tagumpay sa loob. Kapag nanalo ka sa isipan mo, susunod ang buong buhay. Pangalawa, tuluyang yakapin na ang tanging paraan upang manatiling matatag ay ang malalim na pag-uugat sa presensya ng Diyos. Hindi sapat ang mababaw na pakikipag-ugnay tuwing linggo. Ang laban mo ay 24 sa 7 araw. Kaya kailangan mo ng presensya ng Diyos ng 24 sa 7 araw. Nangulohyo si Jesus sa Juan 15. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kung gayon, gawin mong lifestyle ang paglagi sa Kanya, sa panalangin, pagsamba, at pakikinig sa Kanyang tinig. Subukan mong isabuhay ang Salmo 1, 2 hanggang 3. Sa batas ng Panginoon, siya'y nagagalak at nagbubulay-bulay araw at gabi. Siya'y parang punong itinanim sa tabing ilog na namumunga sa takdang panahon. Habang pinapanatili ng Diyos ang presensya ng kaaway upang hingin ang husay ng katapatan mo, binubuksan din niya ang bukal ng walang hanggang lakas para hindi ka kailanman mawalan ng tubig. Sa praktika, maaaring mangahulugan ito ng simpleng paglalaan ng ilang minuto tuwing umaga at gabi para magpasalamat, umawit, o magbasa ng salita. Maaaring mangahulugan ito ng paglalagay ng bersikulo sa wallpaper ng iyong telepono. Maaaring mangahulugan ito ng pagtigil sa gitna ng trabaho para huminga at humiling ng karunungan. Anuman ang paraan, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Ang Espiritu Santo ay laging handang tumulong at magpaalala. Pangatlo, maging intentional sa pagbuo ng Circle of Resistance. Isang komunidad ng pananampalatayang nag-aaruga, nagdadala at nagtataas sa iyo. Alalahanin nating hindi inilaan ng Diyos na labanan natin si Satanas ng nag-iisa. Ang Hebreo 10:24 hanggang 25 ay nagbibilin na magsanay tayong mag-udyukan sa pag-ibig at mabubuting gawa. Huwag pabayaan ang pagtitipon-tipon. Kung kaya't sa panahon na tila napakatindi ng pagsubok, mahalagang may kalipikang kayang pumatok sa balikat mo at magsabing, "Kapit lang, kasama mo kami." Pansinin na madalas tayong natutuksong magkulong kapag naghihirap. Subalit iyon mismo ang nais ng kaaway, ang ihiwalay ka tulad ng batang tupa upang mas madaling lunukin. Baliktarin mo ang estratehiyang iyon. Kapag mabigat ang laban, mas magpakalapit ka sa mga kapatid sa pananampalataya, humingi ng dasal, at magbahagi ng patotoo. Maging bahagi ng maliit na grupo o discipleship circle na regular na nagbubukas ng salita at buhay. Kapag mahalinhan ka ng pananampalataya ng iba, parang dalawang kandila kayong nag-aalab na mas maliwanag kaysa mag-isa. Kung bakit hindi pa pinapatay ng Diyos si Satanas? Marahil upang mas maipakita niya ang hiwaga ng kanyang sariling katawan, ang iglesia, na sama-samang nag-aalaga at nagtatagumpay. Pang-apat, yakapin ang disiplina ng espiritual na mga sandata. Sa Efeso 6, 10:2-7, inilarawan ni Pablo ang buong baluti ng Diyos, sinturon ng katotohanan, baluti ng katuwiran, sandalyas ng ebanghelyo ng kapayapaan, kalasag ng pananampalataya, helmet ng kaligtasan, at espada ng Espiritu na siyang salita. Tuwing umaga, bago mo pabuksan ang social media, isuot mo muna ang baluting ito sa panalangin. Ipagpauna ang katotohanan upang hindi ka agad manghihina sa fake news ng sanlibutan. Ipagpauna ang katuwiran upang kapag bumugso ang tukso ng kompromiso, handa ka nang sumagot. Ibig kong ipamuhay ang kabanalan, hindi ko ipagpapalit ang aking kaluluwa. Panghawakan mo ang kalasag ng pananampalataya lalo na kapag dumadagsa ang mga katanungang, kaya ba talaga ni Lord? At hanggang kailan pa? Ipaalala mo sa iyong puso na kahit hindi pa tapos ang laban, tapos na ang verdict, nasa panig ng Diyos ang tagumpay. Ang espada mo naman, ang salita, ay hindi para lang ipagtanggol ka, kundi para umatake. Ibig sabihin, gamitin mo ito para mangaral, magpayo, at magpahayag ng pag-asa. Tantiyado ng Diyos na habang hindi pa niya winawasak ang kaaway, bibigyan ka niya ng kumpletong arsenal para hindi ka mapahiya sa bakbakan.
Panglima, gawing misyon ang paghahasik ng kabutihan. Kapag dinadagdagan ng Diyos ang oras bago niya tuluyang ilibing ang kasamaan, ibig sabihin din noon ay dinaragdagan niya ang oportunidad mong maghasik ng binhi ng pagmamahal. Ang Roma 12:21 ay tumatambak na paalala. Huwag mong hayaang madaig ka ng masama, kundi daigin mo ang masama ng mabuti. Ang simpleng nangiti, pagtulong sa kapitbahay, pagtatanggol sa inaapi, o pagbigay ng simpleng pagkain sa nagugutom. Lahat ng ito'y pagkilos na naguudyok sa kaharian ng liwanag upang manaig sa lupa. Sa pagbubuhos mo ng kabutihan, para mong pinapakita kay Satanas at sa kanyang hukbo na kahit presente pa sila, hindi sila nananaig. Ang bawat gawang may pag-ibig ay parang patak ng tubig na unti-unting dumidilig sa disyerto ng pagkadismaya hanggang sa sumibol ang hardin ng pag-asa. Kung bakit matiyaga pang hinahayaan ni Lord ang pagkakataong ito, sapagkat nais niyang maramdaman ng sanlibutan ang kanyang ligayang dumadaloy sa pamamagitan mo. Ikaw ang lagi niyang pinipili bilang kamay ng kabutihan sa gitna ng kaguluhan. Pang-anim, ituring na paaralan ang bawat pagsubok at sorpresa ng buhay. Walang minimintis si Lord. Kahit basyo ng kalungkutan ay ginagawang silid-aralan ng grasya. Ang Santiago 1:2-4 ay muling umuugong. Ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa iba't ibang pagsubok. Hindi ito sinasabing magpanggap tayo, kundi baguhin ang lente ng pagtanggap. Sa tuwing magigising ka at makikitang may bagong alon ng hamon, itanong mo, ano kayang leksyon ang nais ituro ni Lord ngayon? Kapag nagkamali ka at nadapa, huwag magwaling sa guilt. Bumangon at i-review ang aralin. Kapag nagtagumpay ka naman, magpasalamat at ipasa ang karunungan sa iba. Sa ganoong paraan, hindi sayang ang anumang butil ng luha o tulo ng pawis. Nagiging scholarship ng karunungan para sa susunod na hakbang. Ang hindi paggiba ni Lord kay Satanas kaagad ay tumitiyak na patuloy ang klase. Ikaw naman, huwag mag-skip ng lecture. Naroon ang teacher tuwing tawagin mo. Pang-7, palawakin mo ang pananaw lampas sa pangkasalukuyang panahon. Ang 2 Korinto 4:18 ay naghahamon. Hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga nakikita ay panandalian, ngunit ang mga hindi nakikita ay walang hanggan. Kapag natutokso kang mawalan ng pag-asa kasi tila ang tagal ng gera, ipikit mo sandali ang mata mo sa visible na mundo at magnilay sa realidad ng walang hanggan. Alam mong sa bandang huli, ang langit ay magbabaga sa papuri. Ang lupa ay mapapalitan ng bagong langit at bagong lupa ayon sa Apokalipsis 21. At doon, walang bakas ng kasalanan o kaalipustaan. Ang mismong pag-asa sa hinaharap na yon ang nagbibigay tapang mong bumangon sa ngayon. Tulad ng marathoner na iniisip ang finish line para lampasan ang kasalukuyang hapdi, ikaw ay pinapalakas ng pangako ng gloria. At kung nagmamadali kang pagdusahan ng kaaway, tandaan mong nakatali naman siya sa countdown ng Diyos. Hindi siya pwedeng lumampas kahit 1 segundo sa itinakdang wakas. Pang-8, huwag kaligtaan ang kaligayahang ibinubuhos ng Diyos kahit sa gitna ng giyera. Marami ang naiipit sa kuro-kuro na habang may tukso at kasamaan, hindi maaaring lumigaya. Ngunit si Jesus mismo'y nagbanggit sa Juan 15:11. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay mapuno. Ibig sabihin, pwedeng sabay na umiral ang pagsubok at kagalakan, tulad ng 2 nota sa harmonyang nagbubuo ng mas makapal na musika. Kapag natuto kang magdiwang sa maliliit na biyaya, singhot ng sariwang hangin, tawa ng anak, aruga ng kaibigan, may nabubuong kultura ng langit na naglalagi sa puso mo. At kapag natuto kang magpahalaga, parang sinampal mo si Satanas ng katotohanang kahit patuloy siyang sumira, hindi siya kayang magnakaw ng ligayang nakaugat kay Kristo. Sa ganitong kagalakan, mas lumalalim ang iyong determinasyon, sapagkat sino bang matitinag kapag hitik
sa ligaya ng Panginoon. Pangsyam, alalahanin ang responsibilidad ng pamana. Ang Hebreo 11 ay listahan ng mga taong namuhay sa pananampalataya kahit hindi nila nasilayan ang kaganapan ng pangako, ngunit ipinamana nila ang apoy sa susunod na salinlahi. Sa parehong paraan, ang dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos na magpatuloy ang kasamaan sa isang banda ay upang ikaw ay makapagpamana ng apoy ng pag-asa sa iyong mga anak, pamangkin o kabataang sumisilip sa iyo. Kung inabutan mo si Satanas na gumagala pa, may pagkakataon kang sabihin sa mas batang henerasyon, nakita ko ang faithful na Diyos kahit may tukso. Subukan mong maniwala rin. Sa Salmo 78:4, may panawagan na huwag itago sa ating mga anak ang mga dakilang gawa ng Diyos. Habang ang mundo ay nanginginig sa takot dulot ng kasamaan, ikaw naman ay nagiging living history lesson ng katapatan ng Diyos. Pang-10 at huling puntong magpapatibay sa iyo, ang bukal ng pag-asa ay hindi kailanman mauubos basta't bumabalik ka kay Kristo. Kung sa dulo ng araw ay hinahapo ka pa ring magbantay, maalala mo si Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan, at kayo'y aking papagpahingahin. Ang pahinga kay Kristo ay hindi pagtakas sa laban, kundi pagtanggap ng bagong sigla. Ibig sabihin, maaari kang pumwesto sa trono ng biyaya. Iiyak ang iyong pangamba, isuko ang kabigatan, at tatayo kang may panibagong lakas. Ganyang kabuti ang Ama. Habang hindi niya tinatapos pa ang kaaway, hindi rin niya itinatago ang bukal ng lakas. Ang Isaya 41:31 ay kumikislap. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y lilipad na tulad ng agila. Sa tuwing lalapit ka para sumimsim ng biyaya, para kang agilang binibigyan ng bagong pakpak, walang bagyo ng kaaway ang makakabalya sa iyo. Sa pag-igting ng mga puntong ito, mapapansin mong ang tanong na, bakit hindi pinapatay ng Diyos si Satanas? Ay unti-unting natutunaw at napapalitan ng deklarasyong, salamat Panginoon, at sa kabila ng presensya ng kaaway, gumagawa ka ng dakila sa akin. Ang diin ay lumilipat mula sa hinaing tungo sa pananampalataya, mula sa pangamba tungo sa misyon, mula sa pagkatakot tungo sa pamana. Ang pangako sa Apokalipsis 20:10, 10 ay nananatiling sulat kamay ng Diyos sa dulo ng kwento. Natalo na si Satanas sa takdang panahon. Ngunit bago iyon, ikaw ay tinawag upang magliwanag, magtagumpay, at maging buhay na aklat ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't sa bawat sandaling may hatak ng tukso, sagot mo ang katotohanan. Sa bawat pintig ng pangamba, sagot mo ang pananampalataya. Sa bawat bulong ng kawalan ng pag-asa, sagot mo ang walang hanggang pag-ibig. Ngayon, kung bumubulong pa rin sa iyo ang pagdududa, alalahanin mong ang Diyos ang ultimong manunulat ng kwento mo. At sinabi sa Filipos 2:13 na, ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong nais at gawa ay ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ibig sabihin, hindi ka lang tinatawag na makipaglaban, kundi inihahanda at pinalalakas ka mismo ng may likha. Sa huli, ang hindi niya pagwasak agad kay Satanas ay patunay ng kanyang lubos na pagtitiwala na sa loob mo'y umiiral at lalago ang supramong lakas ni Kristo. Hindi kanya ginagawang benchwarmer. Inilalagay kanya sa gitna ng field para ipakita sa sanlibutan na sapat ang kanyang biyaya sa taong handang tumayo. Kaya tumindig ka, kapatid. Tumingin ka sa krus at sa bakanting libingan. Nariyan ang resibo ng katapusang tagumpay. Pakinggan mo ang sigaw ni Pablo sa Roma 8:37. Higit pa sa mga mananagumpay tayo sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. At kapag sumikat na ang araw ng huling paghatol at tuluyang mahulog sa apoy ang kaaway, makikita mo ang sariling nakangiti. Hindi dahil napuksa na ang dilim, kundi dahil matagal ka nang namumuhay sa liwanag. Sa araw na yun, aawit ka kasama ng milyon-milyon. Karapat-dapat ang kordero. At maririnig mo ang bulong ng Diyos sa iyong puso. Mabuti, tapat, at mapagkakatiwala ang lingkod. Pumasok ka sa kagalakan ko.
Hanggang dumating iyon, ipagdiwang mo ang bawat araw na ipinapahintulot niyang magliwanag ang liwanag sa pamamagitan mo. Huwag kang bibitaw, sapagkat bawat segundo ay panibagong pahina ng tagumpay na sinusulat niya sa buhay mo. At sa aklat niyang walang hanggan, laging ang kabutihan ng Diyos ang huling linya. Isang sulyap lang ng pananampalataya ang pwedeng magpaalab ng milyong bituin sa madilim na kalangitan. Handa ka bang maging unang kumislap? Sa sandaling huminga ka ng malalim matapos ang naunang mga yugto, marahil ramdam mong kumakapa pa rin ang puso mo sa hiwaga ng patuloy na presensya ng kaaway at sa kababalaghan ng matiyagang pag-ibig ng Diyos. Ngunit ngayon, habang pinapasok natin ang susunod na antas ng ating paglalayag, nais kitang anyayahan na pakinggan ang tibok ng mismong puso ng Ama. Isang tibok na nagsasabing, hindi niya lamang pinahihintulutan ng laban, kundi siya mismo ang umaakbay sa iyo sa gitna nito upang hubugin kang ganap, maningning at makapangyarihan. Sa Jeremias 33, binubulong niya, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at mahirap unawain na bagay na hindi mo pa nalalaman. Ang panawagang ito'y parang pinto na bumubukas sa lihim na silid ng kanyang plano. Isang silid kung saan makikita mong bawat hamon ay nakapaloob sa disenyo ng kadakilaan na inilaan niya para sa iyo. Habang patuloy na umiiskripta si Satanas ng takot at pagkalito sa mundong tila nagkukumahog sa sariling anino, ang Diyos naman ay naghahabi ng mas makapal na tapis ng biyaya sa ilalim ng iyong mga paa. Kapag binalikan mo ang sitwasyon ni Job, mapapansing hinayaan ng Diyos ang pagsalakay ng kaaway, hindi upang wasakin si Job, kundi upang ilantad ang lalim ng pananalig na inilatag na ng Diyos sa kanyang puso. Sa Job 42:5, nagwika si Job, dati ay naririnig ko lamang ang tungkol sa iyo, ngunit ngayoy nakita ka ng aking mga mata. Kung kailan pinakamadilim, doon mas luminaw ang presensya ng Diyos. Ganoon din sa iyo. Bawat ulap ng pagdurusa ay lente na lumulutang upang mas makita mo ang kulay ng kaluwalhatian ng Diyos. Marahil itatanong mo, paano kung tila umuulit ang pagsubok? Parang sirang plaka na pabalik-balik ang himig ng pagkabigo. Alalahanin mo ang Roma 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito kundi magpabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Ang laban ay paulit-ulit, sapagkat ang paghubog ay paulit-ulit hanggang tuluyang ma-encode sa iyong DNA ang pag-iisip ni Kristo. Ang isang maghuhulma ng bakal ay hindi tumitigil sa unang tanso ng apoy. Hinahampas at inilulublob niya ito ng paulit-ulit hanggang kuminang. Hindi sa bawat apoy ay nais kang sunugin. Ilang ulit ka lang hinuhubog upang ikaw na mismo ang maging ilaw sa gitna ng nagliliyab na mundo. Kung minsan ay tila imposibleng mapawi ang pagod at pangamba, ngunit doon mismo pumapasok ang imbitasyon ni Jesus sa Mateo 11:29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ang pamatok na ito'y hindi bigat na pampabagsak. Ito'y gabay na nagpapatakbo sa iyo sa tamang direksyon habang si Kristo ang siyang kasabay mong humihila. Sa bawat hakbang, naroon ang Espiritu Santo bilang aliw na ibinubulong na hindi ka kailanman mahuhulog sa bitag ng pag-iisa. Kaya't kapag dumadagundong ang mga kasinungalingan ng kaaway, na ika'y sobra nang napalayo, ika'y hindi na makakabangon. Sagot mo ang Roma 8:1, kaya't wala ng kaparusahan sa mga na kay Kristo Jesus. Kahit ilang ulit ka pang sumemplang, may parating na braso ng Ama na handang magpahawak. Hindi mahirap makitang ang mundong ating ginagalawan ay parang digma ang hindi pisikal lamang. Nakikita mo sa balita ang paglaganap ng pag-asa na tila nawawala, kabataang nahuhulog sa depresyon, pamilya'y nagkakawatak. Subalit naroon din ang Juan 10:30 na nagbabadya ng linaw. Ang magnanakaw ay dumarating upang magnakaw, pumatay at manira. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, masaganang buhay.
Isipin mong kahit patuloy ang kaaway sa kanyang giyera, patuloy naman ang buhay na dumadaloy sa iyo mula sa bukal ng buhay. Walang sandali na hindi pumapasok ang buhay na iyon. Kahit sa gitna ng luha, may punlan ng bagong panimula. Isa sa pinakamatinding taktika ng Diablo ay ang takutin kang laos na ang misahe ng Ebanghelyo sa makabagong henerasyong nakadikit sa screen. Gayunman, ang salita ng Diyos ay parang tunog ng kampana na kahit palibutan mo ng ingay, hindi mapipigilan ang pag-echo. Sa Hebreo 4:12, tinatawag itong buhay at mabisa, mas matalim kaysa alinmang tabak. Ibig sabihin, kahit sa isang chat box, YouTube comment section, o quick coffee break, may kapangyarihang bumasag ng kadiliman ang simpleng pagbabahagi mo ng salita. Kaya sa panahon kung kailan marami ang nag-aalinlangan kung may halaga pa ba ang kabutihan, ikaw ang buhay na patunay na ang kabutihan ay may ngipin, may tunog, may tibok. Dahil ito ay buhay na persona. Kapag dumating ang gabi na parang hindi mo na kayang huminga sa bigat ng pagsubok, paalala ng Salmo 46, isa na, ang Diyos ang ating kalungan at lakas, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Ang talatang ito'y tila overhead lamp na bigla mong binubuksan sa madilim na silid. Sa isang pindot lang, singkit na liwanag ang nagiging silab sa buong paligid. At sa sandaling iyon, tatanungin ka ng Diyos, kanino ka nakatingin? Kapag inangat mo ang mata mo, makikita mong si Jesus ay hindi malayo. Naglalakad siya sa ibabaw ng bagyo, kumatok sa pintuan ng iyong puso, at nagsasabing, huwag kang matakot. Kaya't lumulutang man ang mga alon ng alinlangan, hayaang sumilip ang bituin ng paninindigan. Hindi lingid sa kaalaman mo na may panahon ng tahimik na anino. Mga araw na parang ang presensya ng Diyos ay nakatago sa likod ng malalaking ulap. Ngunit doon din sa katahimikan ay malakas na kumikilos ang kanyang kamay. Tulad ng binhing nakalibing sa lupa. Hindi mo nakikita ang pagputok ng usbong. Ngunit paano mo masasabing walang nangyayari? Sa loob ng ilang araw, may masilang prosesong nagaganap. Butil na nababasag, ugat na sumisiksik pababa, at abot tanaw na usbong na gustong lumitaw sa liwanag. Sa parehong paraan, kapag hindi mo nararamdaman si Lord, hindi ibig sabihing wala siyang ginagawa. Marahil biniyak na niya ang anumang balat ng takot upang tumubo ang bago mong katapangan. Kaya't mapait man ang pakiramdam ng paghihintay, mas matamis naman ang bunga ng pagtitiis kapag dakay sumikat. Ang 1 Pedro 5:10 ay isang balanghay ng pag-asa. Pagkaraan ninyong magdusa ng kaunting sandali, kayo'y ibabangong muli ng Diyos ng buong biyaya at gagawin kayong matatag. Ang kaunting sandali na ito ay maaaring pakiramdam mo'y dekada. Ngunit sa walang hanggan, ito'y katiting lamang. Subalit dahil mahal ka ng Diyos, pinipili niyang samahan ka na sa bawat segundo. Ang pinakamagandang larawan ko nito ay si Jesus sa Getsemani. Isang gabi ng matinding takot, ngunit pinili niyang harapin para maranasan mo ang ginhawang hatid ng kanyang bukas na puso. Kapag sumusuko ka na, tumingin ka sa tanawin ng krus. Doon mo makikita ang tamang sukatan ng pag-ibig. Isang Diyos na handang magpasan ng krus at magbuhos ng dugo upang masigurong ikaw ay magwawagi. Sa praktikal na buhay, baka nagtataka kang paano magbubunga ng pag-asa ang isang lukso ng pananampalataya habang may mga bayarin, deadlines, at relasyong alanganin. Simple. Ngunit makapangyarihan ang paalala ng Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ang salitang ipaalam dito ay parang formal na dokumento sa hukuman ng langit. Tuwing dinadala mo sa Kanya ang iyong alalahanin, may hustong tala at aksyon. Hindi man agad makita sa imbak ang sagot, tiyak na may nakabinbing kahatulan ng kabutihan. Pagkatapos, sinasabi ng talata, babantayan ng kapayapaan ng Diyos ang inyong puso at isipan. Ibig sabihin,
Kahit hindi mo pa hawak ang solusyon, hawak ka na ng kapayapaan na lampas sa unawa. Kapag lumiit ang mundo mo sa bilog ng cellphone at kumawala ang sigaw ng balita, maaari kang lamunin ng takot. Ngunit sa Efeso 3:20, sinasabi na, makakagawa ang Diyos ng higit na sagana kaysa sa inyong hinihiling o iniisip ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. Dahil dito, maaari kang mangarap ng mas malaki sa bangungot ng kasalukuyang sitwasyon. Maaari mong ideklarang kahit umiikot ang balita sa kaguluhan at pandemya, may plano pa rin si Lord na prosperidad ng kaluluwa at kagalakan ng puso. Iyon ang tahasang pagbaliktad sa naratibo ng kaaway, tinatawag itong prophetic imagination. Ang kakayahang makita ang hinaharap ng Diyos kahit lumalaban ang kasalukuyan. Kung ikaw ay leader, magulang, kapatid, o kaibigang may taong umaasa sa iyong pasya, tandaan mong ang iyong responde sa krisis ay nagiging template ng pag-asa sa kanila. Naalala mo ba ang pag-iyak ni Pedro matapos niyang ikaila si Kristo? Ngunit sa Juan 21, hinarap siya ni Jesus sa tabing dagat, ipinagluto ng almusal, at ibinalik ang dignidad niyang apostol. Sa sandaling iyon, natutunan ni Pedro na ang pagkakadapa ay hindi pagtatapos. Ito'y premyo ng biyayang muling bumabangon. Iyon ang naging mensahe niyang binigay sa milyong mananampalataya. Sa pareho ring prinsipyo, ang pagkadulas mo ngayon ay maaaring maging bukal ng inspirasyong susuyang sa maraming nakatingin. Kaya't huwag kang mabuhay sa kahihiyan. Gamitin mo ang sugat bilang pintuan ng paggaling ng iba. Habang umuusad tayo, mahalagang ilagay sa puso ang Hebreo 12:28. Tayo'y magpasalamat. Yamang tumatanggap tayo ng kahariang hindi matitinag. Ang kaharian ay hindi ideya lang. Ito'y aktwal na pamumuhay sa presensya ng hari. Kapag inaangkin mo na mamamayan ka ng kaharian, hindi ka na nagre-react sa mundong kontrolado ng kaaway. Ikaw ay nag-e-eksena sa tagubilin ng langit. Sa ganitong posisyon, hindi takot ang tono mo, kundi awtoridad. Kung kaya, kapag may bantang depresyon, maari mong sabihin, sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan ko ang espiritu ng kalungkutan at tinatanggap ko ang kagalakan ng Panginoon. Hindi ito sampal ng ilusyon. Ito ay deklarasyon ng legal na katotohanan sa espiritual na korte. May panahong pakiramdam mo'y nauupos ang apoy ng iyong sigla, ngunit naririyan ang 2 Timoteo 1:6. Paningasin mong muli ang kaloob ng Diyos na nasa iyo. Ang apoy ay hindi automatikong naglalagi. Kailangan itong kaluskusin ng pagpupuri, panalangin at pagbabad sa salita. Pero ang magandang balita'y hindi mo kailangang magliyab mag-isa. Bumubuga ng hangin ang Diyos sa uling ng iyong puso. At sa tuwing tititig ka kay Kristo, parang lumalakas ang hipan at muling nagbabaga. Kaya't kahit anong tangka ni Satanas, nabusalan ang iyong papuri. Bawat bukas ng bibig mo ay parang bulkan ng liwanag na bumubutas sa kanyang kadiliman. Kung hinahanap mo ang matibay na hakbang para sa susunod na taon, buwan o araw, ilatag mo ang Mateo 6:33. Unahin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang lahat dito ay hindi limitadong biyaya lang sa espiritual. Kasama rito ang pangangailangan, direksyon at pagkakataong bumangon mula sa pagkadapa. Kapag unang hakbang mo ang pagsamba, sinisiguro mong hindi ka tatakbo ng walang gasolina. Saka palang darating ang pangalawang hakbang, mga bukas na pinto ng oportunidad. Kailanman may pagsubok, ipaalala mo sa sarili mong may higit na pinto ng biyaya kaysa pader ng balakid. Ang Roma 15:13 ay parang benediksyong nais ipatong ko sa balikat mo habang tinatahak mo ang bagong antas ng pananampalataya. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan habang kayo'y nananalig upang kayo'y umapaw sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mapapansing ang pag-asa rito ay hindi patak, kundi umapaw. Parang ilog na hindi kayang sukatin ng taklob ng panungamba.
At kapag umaapaw ka, natural na dumadaloy sa iba. Iyan ang dahilan kung bakit hindi pa tinatapos ni Lord si Satanas. Nais niyang dumaloy sa iyo, ang pag-asang magpapalawak ng kaharian hanggang sa pinakadulo ng sanlibutan. Sa wakas, dalhin mo sa puso ang pangako ni Pahayag 22:17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, "Halika." Bawat umaga, inaanyayahan ka ng espiritu na lumapit, sumimsim at magpakasariwa. Kaya kahit maingay ang mundo, may wagas na katahimikan sa kanyang bisig. Kahit mapait ang realidad, may matamis na sabaw ng kaligtasan. Kahit agresibo ang kalaban, may mapusok na alab ng pag-ibig. Kapag nagising kang muli sa bukang liwayway, maririnig mong ibinubulong ng iyong ama, "Anak, hindi ko pa winawakasan ang kaaway sapagkat gusto ko pang mapuno ka ng aking kaluwalhatian. Ipakita mo sa mundo kung gaano ako kabuti." At iyan ang sandaling sisindi, kang parang dila ng apoy, naglalakad na testimonya na kahit patuloy ang laban, tapos na ang desisyon, panalo na ang liwanag, at ikaw ang saksi nito, ngayon at magpakailanman. Kapag humuni ang liwanag sa pinakaitim na bahagi ng gabi, doon sumisilang ang himig ng walang hanggang pag-asa. Handa ka bang maging nota ng pag-asa na iyon? Habang papalapit tayo sa sukdulang himig ng seryeng ito, marahil nararamdaman mo na ang bawat hinga ay nagiging katunog ng tambol na nagpapaalala na hindi ka simpleng manonood ng dakilang kwento. Ikaw mismo ang itinatanghal ng may likha bilang bida sa eksenang patunay ng kanyang walang kupas na kapangyarihan at pag-ibig. Sa lawak ng tanong kung bakit hindi pa pinapatay ng Diyos si Satanas, dumako na tayo ngayon sa pinakamalalim na bahagi, ang mismong pagtahak mo bilang tagapagmana ng kaharian, tagapagdala ng liwanag at buhay na larawan ng tagumpay ni Kristo. Isipin ang tanawin ng Lucas 10:18 hanggang 19, kung saan sinabi ni Jesus, "Nakita ko si Satanas na nahuhulog mula sa langit na parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan." Ibig sabihin, hindi lang ipinakita ni Kristo ang wakas ng kontrabida. Ipinasa pa niya sa iyo ang autoridad upang lumakad sa mundong puno ng ahas at alakdan na hindi nasusugatan. Kaya habang tila umaalingaw-ngaw pa ang mga yabag ng kaaway sa kasulok-sulukan ng kasaysayan, alalahanin mong nasa ilalim ng iyong mga paa ang kanyang final headline. Sa Roma, 6:20, sinelyuhan ni Pablo ang pangako. Dudurog ang Diyos ng kapayapaan kay Satanas sa ilalim ng inyong mga paa sa lalong madaling panahon. Ito ang unang halik ng tagumpay, hindi palamuti, kundi legal na pahayag ng langit na ikaw ay kalahok, hindi tagamasid, sa napipintong pagdurog. Sa ngayon, baka nararamdaman mong paulit-ulit ang paborito ng kaaway na linya. Hanggang kailan? Pero matamis na sumasagot ang Salmo 4 na ang 1,000 taon sa paningin ng Diyos ay parang kahapon. Ang kronolohiya ng langit ay hindi nakapaloob sa relo ng tao, kung kaya't ang bawat oras na pakiramdam mo'y paghihintay sa dilim, sa mata ng Diyos ay hinog na lupa para sa himala. Tandaan ang kwento ni Lazaro sa Juan 11, 4 na araw na nahihimlay sa libingan, tila huli na. Ngunit sinadya ni Jesus ang pagkaantala upang isilang ang pinakamalakas na patotoo. Nang sambitin niya, "Lazaro, lumabas ka." Nagsimula ring mabuhay ang pananampalatayang matagal nang nakatali sa kabaong ng pagdududa. Sa parehong paraan, kung iniisip mo ngayong natutulog ang Diyos habang lumalago ang problema, maaaring hinihintay niya ang mas matinding yugto ng kanyang luwalhati sa buhay mo. Isang eksenang ang dating patay na pangarap ay biglang maglalakad palabas buhat sa kuweba ng kawalan ng pag-asa. Paano mo hahawakan ang gayong pangako sa gitna ng ingay ng modernong mundo? Una, balikan mo ang Hebreo 11:3. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa salita ng Diyos.
kaya't ang nakikita ay nagmula sa hindi nakikita. Ibig sabihin, ang realidad na pinanghahawakan mo ngayon, bills, deadlines, masakit na relasyon, ay pwedeng baguhin ng isang utos ng Diyos. Kung gayon, giit mo sa puso mo na mas totoo ang salita kaysa sa sitwasyon. Kapag pinalitan mo ang lens ng isip mo mula sa naririnig ng diaryo, patungo sa naririnig mong pangako, para kang lumilipat mula sa black and white na telebisyon papuntang full HD na kulay. Mas klaro, mas buhay, mas naaayon sa disenyo ng may likha. Kaya bawat bigkas mo ng salita ay katumbas ng paghilom ng pintura sa canvas ng praktikal mong buhay. Hinahayaan mong maghabla ang langit sa realidad ng lupa. Sa hatid na aral ng Efeso 2:6, ibinangon niya tayo at pinaupong kasama ni Kristo sa kalangitan. Makikita mong hindi ka nagdarasal pataas, nagdedeklara ka na pababa. Nangangahulugan itong kapag nananalangin ka para sa provisyon, hindi ka umaakyat sa hagdan, bagkus naglalabas ka ng supply mula sa bodega ng langit kung saan nakaupo ka na espiritual. Kung nariyan si Satanas sa lupa at biglang humarang, tandaan mong hindi ka nasa level ground. Nasa vantage point ka ng trono kaya nakikita mo ang buong larangan. Parang isang tagapanood sa grandstand na kitang-kita ang galaw ng players. Maiintindihan mong kahit mukhang umaabante ang kampo ng dilim sa scoreboard ng balita, nariyan ang nakapirming final score. Panalo na ang anak ng Diyos. Ang Kolosas 3:3 ay nagdagdag pa ng katotohanan. Kayo'y namatay na at ang buhay ninyo ay nakatago kay Kristo sa Diyos. Ang salitang nakatago ay parang vault. Hindi naaabot ng kahit pinakamabangis na sabuatan ni Satanas. Kung sa relasyon naman ang hentay ng pagsubok, balikan mo ang 1 Corinthians 13:8. Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. Kahit daklot ng kaaway ang komunikasyon sa pamilya, kapit ka sa katotohanang may huling salita ang pag-ibig. Sa halip na handang sumabog sa init ng argumento, pumili kang maging sisidlan ng grasya. Ipanalangin mo ang hindi kaibig-ibig at ipagpatawad ang hindi humihingi ng tawad dahil unang nagpatawad si Kristo sa iyo. Ang Roma 5:5 ay nagsasabing, ibinuhos sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi nanggagaling sa limitadong dam kung gaano karaming pasensya ang kaya mong ibigay. Dumadaloy ito mula sa di nauubos na tangking nasa loob mo. Kapag pinuruhan kang saktan ng kapamilya o kaibigan, isipin mo si Jesus sa krus. Humihingi ng kapatawaran para sa mga sumisipa. Kung kaya niyang gawin iyon habang duguan, kaya mo ring patawarin habang umiiyak. Sa ginawa mong iyon, pinapahiya mo si Satanas na gustong papaghariin ang puot. Sa pananalapi, marami ang inuudyok ni Satanas na kumapit sa takot o sakim na pagkakamkam. Ngunit binabaligtad ng Kawikaan 11:25 ang ekonomiya ng langit. Ang taong mapagbigay ay lalong yayaman. Ang taong nagdidilig ay didiligan. Kabalintunaan ito kumpara sa sistema ng mundo, ngunit kabalintunaan din ng krus kumpara sa trono. Gayunman doon natupad ang tagumpay. Kaya't sa tuwing pipiliin mong tumulong kahit gipit, literal kang nagbubukas ng gate ng kalangitan para sa sariling imbak at para sa iba. Kung bakit hinahayaan pa ng Diyos si Satanas na bumuga ng kasakiman? Upang makita ng mundo ang radikal na liwanag ng kabutihang hindi masusukat. Sa Mateo 5:16, sabi ni Jesus, ipaningning ninyo ang inyong ilaw upang makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang Ama. Ipinakikita niyang ang pinto ng paglago ay hindi nakasabit sa takot, kundi nakasandal sa bukal ng pagkakaloob. Sa tuwing binabasag mo ang takot ng kakulangan, tinatanggal mo rin ang ngipin ng kaaway na may pangalang greed at anxiety. Pagdating sa mental health na kalakaran ng makabagong henerasyon, hindi pahuhuli ang salita. Sa 2 Korinto 10:5, tinatawag tayong ibagsak ang mga maling kaisipan at bihagin ang bawat pag-iisip upang pasakop kay Kristo. Ibig sabihin,
may kapangyarihan kang palitan ang spiral ng anxiety ng deklarasyon ng pag-asa. Kung sinasabing wala ka ng silbi, balikan mo ang Efeso 2. 10 na, likha tayo ng Diyos, nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na inihanda niya ng una pa. Kapag sumiksik ang dilim ng depresyon, magsindi ka ng tanglaw ng salita sa bibig at puso. Kantahin ang Salmo 42. 11. Bakit ka nalulumbay o aking kaluluwa? Umasa ka sa Diyos sapagkat Siya ang aking tulong at Diyos. Hindi scalp massage ang deliverance. Minsan ito'y paghampas gamit ang espada ng pag-asa hanggang gasgas na ang talim sa paulit-ulit na pagsambit. Ngunit bawat gasgas ay tala sa langit bilang patunay ng iyong tapang. At habang pinupudpud mo ang kadena ng takot, dumadaloy ang bagong oksiheno ng kapayapaan. Malalim ang tanong kung bakit hindi basta kinakasa ni Yahweh ang final blow, ngunit isang sulyap sa pahayag 12 at 11 ay sapat na. Sila'y nagtagumpay sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patutuo. Pansinin, hindi lang dugo ang sandata, kasama ang patutuo. Ibig sabihin, kailangan ng boses mo. Binibigyan ka ng Diyos ng entablado habang may kasamaan pa, upang ikwento mo kung gaano siya kabuti sa gitna ng gulo. Sa tuwing binubuksan mo ang bibig mo sa YouTube, sa kanto, o sa hapagkainan at sinasabing, "Tinulungan ako ni Lord." Isang kalmot ang nasusugat sa mukha ng hari ng kasinungalingan. Kaya huwag kang matakot magpahayag. Ang patotoo mo'y dinamita sa himpapawid ng kahungkagan. Kung tila bumabagal ang araw ng hustisya sa mundo, mga inosenteng nabibiktima, bansang nilalamon ng korupsyon, alalahanin mong ang 2 Pedro 3:8 ay naglalatag ng lente. Ang pagkaantala ay pasensya ng Diyos. Nais niya ang pagsisisi ng marami. Nakakabaliw sa tao ang trahedya ng inosente, ngunit tandaan mong may bemasyat, ang upuan ng paghatol ni Kristo, kung saan walang kasalanan ang mananatiling hindi nahawakang batas. Habang inaabot ng Diyos ang makasalanan, inaabot ka rin niya para maging ambasador ng kapatawaran. Sa tuwing nagdadasal ka para sa nagkasala sa halip na sumpain siya, binibigyan mo si Satanas ng black eye. Subukan mong ipagdasal ang opisyal na kurap o taong nanakit sa iyo. Mahirap. Oo. Ngunit ang krus ay mahirap din para kay Kristo. Subalit doon ipinako ang utang mo. Panghawakan mo rin ang pangako ng Apokalipsis 21:5. Ginagawa kong bago ang lahat. Ang pagbabagong ito'y hindi lang cosmic event sa dulo ng kasaysayan. Ito'y araw-araw na operasyon ng Espiritu sa loob mo. Tuwing umaga, maaari kang magsimula muli. Bagong awa, bagong tapang, bagong alaala ng kadakilaan. Hindi inaalis ng Diyos si Satanas ngayon upang matutunan mo ang ritual ng pakikipagbagong anyo araw-araw. Parang agila na nag-iigib ng bagong balahibo. Walang condemnation para sa kahapon, may bagong pahina para sa ngayon. Bawat umaga, posibleng sayawan ang pananampalataya at magpuno ng awit kahit kumakahol pa ang problema. Itong himig na iyon ay malakas na celestial na wika ng panalo. Kung ikaw ay leader sa simbahan o marketplace, alalahanin mong ang pinakamasidhing pagsuntok ng kaaway ay madalas nakatarget sa unahan. Ngunit sabi ng Isaias 54:17, walang sandatang mahahasa laban sa iyo na magtatagumpay. Minsan ang sandata ay hindi bala. Ito'y chismis, inggit, o pagod na emosyonal. Ngunit walang sandata na hindi natutunaw sa apoy ng presensya ng Diyos. Kapag napagod ka, pumasok ka sa lihim na silid para lumuhod. Dahil ang tunay na general ay unang lumuluhod bago sumigaw ng charge. Ikaw na tagapanguna, huwag malito sa dami ng gulong. Sa isang salita lang ni Jesus, tahimik, huminto ang bagyo. Kaya buksan mo ang Biblia at gawing megaphone ng kapayapaan. Kapag ang pakikipagtunggali ay pumasok sa larangan ng kultura, gender ideologies, moral relativism, o pag-atake sa katotohanan, magtiwala sa Juan 8:22.
Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ay hindi lang prinsipyo, persona itong si Jesus. Hindi mo kailangan ng pinakamalalim na PhD argument para ipagtanggol ang ebanghelyo. Kailangan mo ng presensya at pag-ibig na naglalakad sa katiyakan ng Kristo. Kapag nagmukha kang kalmado sa mesa ng debata dahil alam mong hawak mo ang liwanag, nabubulabog si Satanas. Estatwa man na tila unshakable ang human philosophies, ngunit isang hininga ng katotohanan at guguho ang kastilyong buhangin ng kasinungalingan. Kaya't habang hindi pa winawasak ng Diyos ang sistemang bulok, binibigyan kanya ng mikropono upang ipahayag ang buhay na katotohanan. Mahalaga ring pangalagaan ang katawan habang sinasalubong mo ang espiritual na digmaan. Sa unang Korinto 6:19, tinawag ang katawan na templo ng Espiritu Santo. Kapag sobrang puyat ka sa pag-aalala o trabaho, baka pumasok si Satanas sa open window ng burnout. Kaya disiplina ang tulog, kain at ehersisyo ay may espiritual na halaga. Si Propeta Elias mismong napagod at gustong mamatay. Anong sagot ni Yahweh? Hindi doktrina, tinapay at tubig at tulog, saka nagbukas ang bagong revelasyon. Walang himala sa katawang lupaypay, kaya ipahinga mo ang iyong kalamnan upang makalundag ka sa pangako. Sa larangan ng pag-asa para sa bansa, ibinukas ng 2 Kronika 7:14 ang kodigo. Kung ang aking bayan ay magpakumbaba at manalangin, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Habang nagkakalat ng division ang diablo, social media wars, fake news, ikaw ay tinatawag para magsindi ng sulo ng panalangin at pag-ibig. Hindi mo kayang baguhin ang Kongreso overnight, ngunit kaya mong baguhin ang kalangitan ng Espiritu sa sala mo. Kapag nagtipon ang pamilya sa dasal, pumuputok ang nuki ng pag-asa sa ulap ng bansa. Hindi biro ang intercession. Ito'y strategic missile ng langit na bumabagsak ng hindi kita ng mata. Kung bakit hindi pa nililigpit si Satanas? Upang makibahagi ka sa royal family business. Ang pamamahala sa lupa sa pamamagitan ng dasal, deklarasyon at gawain ng pag-ibig. Sa personal mong hinaharap, baka may pangarap kang parang nalusaw, negosyong malugi, scholarship na di natuloy, pag-ibig na nabigo. Balikan mo ang Habakuk 2:3. Ang pangitain ay naghihintay ng takdang panahon. Hindi magtatagal. Tiyak na magaganap. Ibig sabihin, ang delay ay hindi denial. Minsan, ang not yet ni Lord ay I'm preparing better soil. At habang hinihintay mo, ginagawang mas malalim ang ugat ng karakter mo para kaya nitong pasanin ang mas mabigat na prutas. Kapag pumulupot muli si Satanas sa tenga mo at umusal ng wala ng pag-asa, sagutin mo ng Mika 7:8. Huwag kang magalak laban sa akin, kaaway ko. Kahit ako'y bumagsak, ako'y babangon. Ang pagbangon ay nakaprograma sa DNA ng bawat tinubos. Walang virus ng pagkabigo ang kayang mag-edit niyan. Sa dulo, makakauwi tayo sa koro ng Roma 8:22. Alam nating sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang lahat ay saksakan ng lawak, kasama ang pagkamatay, pagkatalo, pagkawala, pandemya, recession, betrayal, traffic, load shedding, mental breakdown. Lahat. Kapag sinabi ng Biblia na all things, it means walang natitira sa labas ng brushstroke ng artistang Diyos. Kaya't kapag may parte ng canvas na mukhang gusot, hintayin mo ang huling haplos. Magiging obra maestra rin iyon. Kung bakit patuloy ang pag-iral ni Satanas? Dahil hindi pa natatapos ng may likha ang mahika. At kung hihintayin mo, makikita mong ang dating batik ng sakit ay magiging elemento ng foreground na nagpapatingkad sa ganda ng kabuuan. Sa pagtawid natin sa ganap na tagpong ito, itinatak sa atin ng pahayag 22, 12 ang bulong ni Jesus. Ako'y malapit nang dumating, dala ko ang aking gantimpala. Ang malapit ng Diyos ay maaaring hindi eksaktong pareho ng timeline mo, ngunit sapat itong katiyakan
na ang bawat patak ng luha mong inalay sa kanyang paanan ay nakalaan ng maging diamante sa korona ng gantimpala. Kaya sa natitirang oras ng iyong laban, hawakan mo ang dalawang hiyas, pag-asa at determinasyon. Pag-asa, sapagkat tiyak ang huling tagumpay. Determinasyon, sapagkat ikaw ang kamay na gagamitin niya upang padaliin ang pagdating ng liwanag. Kaya ngayon, itaas mo ang iyong mata. Makita mo man ang anino ni Satanas sa mga kalsada ng balita, isipin mong siya'y larawang lumana. Ang mas maliwanag na katotohanan ay ang paparating na bukang liwayway ng lubos na kaluwalhatian. Lumakad ka sa liwanag na iyon araw-araw, sa pagsinta kahit mahapdi, sa pagsamba kahit walang ganang umawit, sa pagtulong kahit kapos, sa pagtawa kahit may luhang nakatago. Sa bawat kilos mong iyon, lumalagaslas ang kingdom ripple na sa huli sasama sa iisang alon hanggang tuluyang tangayin sa dagat-dagatang apoy ang kaaway. Sa wakas, masdan mong mabuti ang sarili mo sa salamin. Ang nakikita mo ay hindi produkto ng pagkatalo, kundi obra ng biyayang mas makapangyarihan kaysa anumang puwersa ng dilim. Pakinggan mong mabuti ang bulong ng Ama ngayon. Anak, tapos na ang laban. Ginagawang pelikula ko lang ito para ikaw mismo'y makita mo kung gaano kakalakas kapag puspos ng aking espiritu. At kapag nagpasya kang maniwala sa bulong na iyon, ang madilim na paligid ay maliliwanagan sapagkat sa iyong mga mata ay sumikat na ang araw ng katwiran. Dumating na ang pagtatanghal kung saan ikaw ang ilaw na hindi kayang itago at ang mundo ay makikitang kahit naririyan pa si Satanas pansamantala, dinaig na siya ng ngiti ng Diyos na nakaukit sa labi mo. Ngiting nagsasabing, sa simula pa lang, panalo na ang pag-ibig.